Malapit ka na bang mag-retire? Kulang ka sa 120 contributions? Dalawa ang option, bagsak ang pera o buwanang pensyon. Pero maling pili, daan-daang libo ang mawawala. Malapit ka na ba mag-retire? Tapos nung nag-check ka sa My.SSS, nakita mo kulang ka pa pala sa 120 contributions. Ngayon, dalawang option ang ibibigay sa iyo ng SSS. Isang bagsakang pera o hihintayin mo munang tumagal para makakuha ka ng buwanang pensyon habang buhay. Parang simpleng tanong lang to, pero kung mali ang pipiliin mo, daan-daan libong piso ang pwedeng mawala sa iyo habang buhay. Kaya bago ka mag-apply para sa retirement claim sa SSS, panoorin mo muna to. Pero teka lang, bago pa tayo pumunta sa numero, may paraan pala para hindi mo na kailangan pumili sa dalawa. Oo, tama ang narinig mo. Kaya ipapaliwanag ko sa iyo sa huli kung paano, kaya panoorin mo hanggang dulo. Una, linawin natin. Ano ba talaga ang lump sum sa SSS? Simple lang ang formula. Ito ang kabuuan ng lahat ng contributions mo, kasama ang share ng employer mo kung meron, plus ang interest na kinita nito. Ibibigay sa iyo minsanan, tapos sarado na ang account mo. Wala nang susunod na bayad. Ngayon, dito ako gustong tumigil sandali. Kasi maraming akala na malaking pera to. Hindi ganun kadali. Depende talaga to sa dalawang bagay. Kung magkano ang MSC o monthly salary credit mo at gaano katagal kang nagbayad. Halimbawa lang para malinaw, huwag niyong ituring na sa inyo talaga ito. Kunwari may miyembrong nagbabayad base sa 10,000 na MSC. Sa 2026, 15% ang total contribution rate. So, yun ay mga 1,500 pesos kada buwan. Kasama mo na ang employer share kung employed o buong buo kung self-employed o OFW. Kung 100 months lang siya nakapagbayad bago siya nag-retire, halos 150,000 pesos ang total contributions niya bago pa idagdag ang interest. Kung mas mataas ang MSC niya, sabihin nating 20,000, mga 3,000 kada buwan yun. Kaya mas malaki rin ang may ipon. Kita nyo? Hindi tayo pwedeng magbigay ng isang fixed na numero dito kasi iba-iba talaga ang sitwasyon ng bawat isa. Pero ang importante, alam mo na ngayon kung paano kinukwenta. Hindi na basta-basta akala lang. Ngayon, kung sakaling umabot ka naman ng 120 contributions, anong mangyayari? Sa halip na isang bagsakang pera, buwan-buwan ka naman tatanggap ng pensyon habang buhay ka. Hanggat buhay ka. Pero, paano ka nakwenta ito? Gumagamit ng SSS ng tatlong formula. At ang pinakamataas dito ang ibibigay sa iyo. Ang formula number 1, base ito sa AMSC o sa average monthly salary credit mo plus bonus para sa bawat taon na lampas sa unang 10 taon ng serbisyo. Formula number 2, 40% ng AMSC mo. Formula number 3, ang minimum na floor o 1,200 kung 10 hanggang 19 na taon ang credited years of service mo o 2,400 kung 20 years pataas. Dagdag pa dito, may extra na 1,000 pesos kada buwan ayon sa batas. At merong ding 13-month pension, extra na buong buwang halaga tuwing December. Balikan natin yung halimbawang tao kanina. Kung sakaling nakaabot siya ng 120 contributions, imbes na 100 at nasa minimum floor lang siya dahil medyo maikli pa rin ang serbisyo niya, mga 1,200 hanggang 2,400 kada buwan ang pwede niya matanggap plus 1,000 add-on. So kunwari, nasa 2,200 hanggang 3,400 kada buwan ang pension niya. Muli, halimbawa lang ito, hindi eksaktong numero mo. Ngayon, dito na tayo sa pinaka-importanting parte. Alin ba talaga ang masulit? Gamitin natin yung halimbawang 150,000 pesos na lump sum kumpara sa 2,500 kada buwan na pension. Kung hahatiin natin ang 150,000 sa 2,500 kada buwan, ilang buwan kaya bago mabawi ng pension ang halaga ng lump sum? Ang sagot, 60 months of 5 years. Ibig sabihin, kung mabubuhay ka pa ng higit na 5 taon pagkatapos mag-retire, at malamang mabubuhay ka pa, di ba? Mas malaki pa rin ang matatanggap mo sa buwan ng pension kumpara sa lump sum. At di pa kasama dito yung mga increases mula sa pension reform program
o yung 13-month pension bawat December. Dagdag pa yun sa panalo ng pension. Pero, at importante to, hindi ibig sabihin na palaging mali ang lump sum. May mga sitwasyon na mas kailangan ng bagsakang pera ngayon. Halimbawa, may malaking utang na medikal na kailangan bayaran agad o gustong pangpuhunan sa maliit na negosyo. Kung ganito ang sitwasyon mo at wala kang ibang panustos habang naghihintay, makatuwiran din namang piliin ang lump sum. Ang punto ko lang, huwag basta piliin ang lump sum dahil lang mas mabilis siyang dumating. Kwentahin muna at tingnan kung talagang kailangan mo agad yung pera o kaya mo pa palang maghintay. Ngayon narito ang pinangako ko kanina. Paano kung naka 100 o 110 na hulog ka na sa 120 contributions? Dalawang klase ng nanonood dito kaya dalawa rin ang sasabihin ko. Kung dati kang employed, self-employed o OFW at tumigil o nawalan ng trabaho, halimbawa na retrench ka o umuwi na lang galing abroad, meron kang option na mag-switch to voluntary member para makapagpatuloy ka pa rin magbayad kahit wala ka ng kasalukuyang employer o income. Pero kung voluntary member ka na mismo, bago pa man umabot ng 100 o 110 contributions, wala ka nang kailangan i-switch. Ipagpatuloy mo na lang ang regular na pagbabayad tulad ng dati. Sa parehong sitwasyon, kaya kong sabihin, hindi mo kailangan piliin agad ang lump sum. Kung malapit ka na lang naman, ipagpatuloy mo lang ang pagbabayad hanggat umabot ka ng 120 contributions, tapos doon ka mag-apply para sa buwan ng pensyon. Kung kaya mo, ito talaga ang mas magandang landas dahil tulad ng nakita natin, mas malaki mahahabol mo sa pension kaysa sa lump sum, lalo na kung matagal ka pang mabubuhay. Bago ka pumunta sa SSS branch o mag-apply online, gawin mo muna ito. I-check mo ang may SSS account mo para makita mo ang eksaktong bilang ng posted contributions mo at ang AMSC mo. Ang mga numerong sinabi ko sa video na to, halimbawa lang, baka mas mataas o mas mababa ang totoong sa iyo. Depende sa aktual na binayaran mo. At kung malapit ka na sa edad na 60 or 65, siguraduhin din may naka-enroll kang disbursement account sa my.sss sa pamamagitan ng DAEM o Disbursement Account Enrollment Module. Pwede itong UMID card na naka-enroll bilang ATM o ordinaryong bank account, e-wallet o bagong MySSS card. Dito kasi ipapasok ang pension mo kada buwan. Kaya kung malapit ka na mag-retire o gusto mong malaman kung ano ang mas sulit para sa'yo, simulan mo sa pag-check ng my.sss. At kung gusto mo namang malaman kung paano palalaki ang matatanggap mo sa retirement, panoorin nyo yung video tungkol sa pension booster. Ang link nasa taas at nasa description. Kung natulungan ka ng video na to, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at magkita-kita tayo sa susunod nating video.